100 pesos noong 2018, 73 pesos na lang ang halaga ngayon. Paano nangyari yan? Let's talk. Ang tawag dito ay inflation. Ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal, mas mahal ang bilihin kahit hindi naman lumalaki ang kita ng karamihan. In April 2026, ang inflation rate natin ay nasa 7.2%. At kung ikumpara sa healthy inflation rate ay nasa 2%. At ang normal na kondisyon ng ekonomiya natin ay nasa 2 to 4% lang ito. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ng goods and services, bumababa naman ang purchasing power ng pera natin o yung kakayahang nito makabili ng parehong dami ng bilihin. Kaya ang 100 pesos mo noon, hindi na kasing lakas ngayon. Kung dati may isang bag ka ng groceries sa 1,000 pesos, ngayon baka hindi na ito sapat para sa parehong mga items. Halimbawa pa, ang 100,000 pesos mo noon sa real value ngayon ay parang 73,000 pesos na lang ang buying power. Hindi ibig sabihin na nawala ang 27,000 pesos mo. Nandun pa rin siya. Pero dahil sa inflation, mas konti na lang ang nabibili nito kumpara dati. Paano nangyayari ang inflation? May ilang dahilan. Una, mahal na materyales at fuel. Pangalawa, supply and demand imbalance. Kapag kulang ang supply pero mataas ang demand, tumataas din ang presyo. Pangatlo, currency weakness. Kapag humina ang peso, mas mahal ang imported goods at fuel. Pangapat, global factors tulad ng oil prices at global supply chain issues. Kapag pinagsama-sama ito, domino effect ang nangyayari. Mahal na production, mahal na bentahan, at mahal na cost of living. Kaya kung mapapansin mo, hindi lang pagkain ang tumataas, kasama na rin ang pamasahe, kuryente, renta, at kahit basic services. Lahat apektado. Ang mas alarming pa dito, hindi lang ito price increase. Ito ay silent decrease ng value ng pera mo over time. Kaya kahit steady ang sahod mo, minsan parang hindi pa rin ito sapat dahil bumababa ang tunay na value nito. So ang tanong ngayon, paano tayo makaka-adjust sa ganitong ekonomiya na laging nagmamahal ang bilihin? Usap tayo sa comments.